So, ito isang viral video mo pa no na napanood ko rin. Yung regarding dun sa pagbubukas ng radiator cup. Naku, medyo marami yatang tumaas ang kilay sa iyo doon. Ano? Discuss mo yan ulit sa ating mga viewers. Kasi alam niyo guys, yung video ko na yan, originally, yung una kong ginawang video niyan, nagkaroon 24 million views. Kaya lang hindi kumita kasi yun yung una kong pasok sa Facebook, di pa ako monetize. Ngayon, 24 million views, karamihan doon, yung mga nagba-buy and sell nagalit sa akin. Kasi nga, nalaman, kumbaga tinuro ko kung paano malalaman kung may diferensya ba yung makina sa pamamagitan lang ng pagbukas ng radiator cap. Sabi ko, tinuro ko doon, sabi ko, siyempre, pagdating mo sa sasakyan na ipapakita sa inyo, palamigin nyo muna ng konti, tapos pag malamig-lamig na, buksan nyo yung radiator cap, tingnan nyo kung ano makita nyo sa loob. Siyempre, kung makita mo dyan tubig, ibig sabihin niya, hindi gumagamit ng coolant yung nagbebenta. Pag nakita nyo walang laman, lalo namang X yun. Pero tinatakbo niya yung sasakyan, walang laman yung radiator. Pangatlo naman, pwede mo makita kung may kalawang yung loob. Pwede mo makita kung mayroong langis yung loob. Kasi pag mayroong langis yung loob ng radiator, ibig sabihin yan, it's either sira yung cylinder head gasket niyan o kaya naman sira ang oil cooler na siyempre bibigyan ka na niya ng problema. Yung coolant na mayroong langis, hindi niya na magagawa ng maayos yung trabaho niya basta mayroong siyang kahalong langis. So makikita mo yung pag binuksan mo yung radiator cap. Pagkatapos pagka nabuksan mo na yung radiator cap, start mo. Pag bumulwak yung tubig papalabas, para ba siyang fountain? Ibig sabihin yan, yung pressure dun sa loob ng combustion engine, pumupunta ngayon dun sa daanan ng tubig, kaya ngayon binubulwak niya palabas. Ano na po yun? Singaw ang cylinder head gasket mo. So, malaking trabaho yun. Nasa sa inyo yun kung gusto nyong kuhanin. Kasi, kaya maraming buy and sell na nagalit sa akin. Sabi ko, wag nyo nang kuhanin yan. Sabi nila, nasa usapan naman daw yan. Tama naman. Kasi nga naman, kasi ibang buy and sell, napapalusot pa nila yan. So, nabebenta nila ng sablay yung ano. Pero para sa'yo, pag meron ng mark ng oil, yung radiator cap, X na ba kagad? Hindi ko nakukuhanin niya kasi marami naman nagbebenta ng sasakyan. Bakit ka bibili? Kaya ka nabibili. Sabi ko, kaya ka bibili ng sasakyan, kailangan mo ng sasakyan magagamit. Hindi ka bibili ng sasakyan na binili mo para magpagawa ka. Di ba? Kaya ka bibili sa sasakyan, gusto mong magamit yan. Kahit na sabihin mong may discount pa yan o ganito, istorbohin pa rin ako yan. Papagawa ko pa rin yan. Lalo kung wala kang kilalang maayos na mekaniko. Diba? Ako, kaya kong gawin yun. Kaya lang, ubus naman ako oras. Mapapagod ako. Di maghanap ka na lang ng maayos. Tama naman. Sabi ko, bakit daming mabibili sa marketplace? Yun. Siyempre, bibili na lang tayo maayos. Pero ito yung isang dyan meron din isang tricky dyan. Para dun sa mga marunong talagang gumawa o may experience na magpagawa ng sasakyan. Yung iba mas mas okay din yung alam na talaga na alam nilang sira. At sila yung magpapagawa. Babarating nila yung Babarating talaga nila. Babarating talaga nila yun. Na tipong ako magpapagawa niyan, ako magpapa-overhaul niyan. Kilala ko yung gagawa, magaling yung gagawa, sigurado ako magpe-perform yan. Tatawaran nila mga 50 mil. Baka nga naman bumigay. So, tama yun. Pero syempre kung yung ang bentahan tipong yung talagang tamang benta pero merong grasa yun o meron niyang oil, syempre negative na kaagad yun. Or i-less talaga ng sobra-sobra. Alam niyo kami kasi ni Kuya Shane, nagbablog kami, yung vlog namin, hindi naman para sa mga expert kasi yan Yung vlog namin, patungo yan doon sa mga hindi nila alam yung gagawin nila. Kaya karaniwan ang magsasagot sa amin dyan or magko-comment na hindi maganda, yung mga expert. Tandaan nyo yung mga sinasabi namin para doon sa mga hindi alam pa yung gagawin. Ngayon, yung mga, kasabi ko nga doon sa mga nag-comment na hindi maganda dyan, buy and sell ka siguro. So, pako-confirm ko naman kasi pag tinignan ko yung page, ang dami nga binibenta. So, buy and sell. Hindi ko hangad na masira yung pagbebenta mo. Ang hangad ko, hindi para sa'yo, ang hangad ko, para dun sa mga taong bibili. Tama yun. Kasi parang ang end goal ko talaga dito, ma-enjoy nung mga viewers ko yung kotse nila with the minimal cost. Kumbaga yung hindi nila ma-experience yung breakdown sa kalsada,
hindi nila ma-experience yung tipong magpapagawa sila ng sobrang mahal. Yun, Ang gusto ko yung pagdating mo sa pagawaan, may idea ka doon sa gagawin, hindi na yung mga hindi ka maloloko agad. Hindi ka maloloko. Hindi naman sa sinasabi naming maraming manloloko, pero meron. Nako, bro, ako tahasan ko ng sinasabi sa'yo. Maraming nanloloko. Kasi maraming maloloko eh. Yun. Maraming maloloko. Ngayon, kung hindi ka maloloko kasi may alam ka, hindi mo bibigay yung pera mo dyan kasi hanggat hindi mo sinasabing gawin yan, kalikupin yan, hindi ka maglalapag ng pera dyan. Ngayon, pag naramdaman mo na, teka lang, hindi ganyan nagsira niya na, napanood ko kay ganito, ganyan na. O di ngayon, umalis ka, kinutuban ka, umalis ka doon sa talyer na yun, pumunta ka sa ibang talyer. Yun. So, yung mga opinion naman namin, kung titignan ninyo, hindi naman yan totally for expert talaga. Para yan sa mga new driver, new car owner na gustong matuto. Hindi na to para dun sa mga magagaling na. Hindi na namin kayo matuturuan. Doon na lang kami sa mga tipong mga tao na gusto pa lang matuto, 'di ba? Kasi ang ano naman namin, yung experience namin, yung sinishare namin sa mga viewers. Kasi kami, ako tulad ko, mas matanda ako kay Kuya Shane. Napakarami ko ng aberyang inabot sa daan. So, syempre, yung aberya na yon, naturuan ka na noon. Paano mo ba may iwasan yun? Ipamahagi mo na sa iba para hindi na nila ma-experience. Yun. Napakahirap kaya masiraan o kaya napakahirap makabili ng sasakyan. Nasablay. Naku po, yung pera mo, naglabas ka ng 100 tapos ang pinampagawa mo 100 din. Napakasakit nun. Sakit nun. Kawawa naman. Kawawa yung mga tao. Ayun.